Sa Hulyo po, inaasahang sisimulan ang mismong paglilitis para sa mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At nagsasagawa na po ng mock trial ang House Prosecution Panel bilang paghahanda para sa paglilitis. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Todo na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagkaroon daw sila ng mock trial bilang pagsasanay para sa tunay na paglilitis. It is important that we are doing also the mock trial to give us a feel of how it is to do the direct examination and the cross-examination. Actually, kami-kami lang yan. The 11 prosecutors with some private lawyers. So it's just us asking each other about possible questions which can be raised. 4 ang articles of impeachment, ang mali umanong paggamit ng confidential funds, pagbabanta sa Pangulo, bribery, at hindi maipaliwanag na yaman. Basta, ang importante, ang gusto namin, yung first salvo, establish agad. I think we will just do it on a per article basis, no? So we will start with threats and then unexplained wealth, confidential funds misuse, and then bribery. On whichever ground, we have high confidence naman po that talaga makukumbinsi po natin yung po mga senator judges to convict the Vice President. Posibleng sa Hulyo isasagawa ang mismong trial ayon kay Senador Erwin Tulfo. Sa June 1 kasi inaasahang magtatapos ang 10 araw na ibinigay sa Vice Presidente para tumugon matapos siyang padalhan ng summons at kopya ng articles of impeachment. Kasunod dito, may 5 araw naman para tumugon ang prosecution team. Tsaka isasagawa ang pre-trial. After 10 days, nung mag-comply si VP Sara, 10 calendar days, hindi 10 working days. Pagkatapos sasagot yung prosecution na 5 calendar days. After that, yun na yung mga pre-trial, yung mga marking of pieces of evidence. So, we're looking at around talaga ng mga July 6. Tutol naman ang ilang senador ng minorya sa panukalang amyandahan ng Senate Rules para payagan ang mga senador na makadalo ng mga sesyon at makaboto sa pamamagitan ng video conference. Kami po sa minorya, hindi po sasang-ayon po dyan. Opo. Kailangan po physically present. Dati po pandemic. Anong pandemic? Kaya po na Okay. medyo yung rules po pinayagan dahil nga po bawal pumasok, may Opo. mga lockdown. Ngayon po, everything is okay naman po. Kailangan po siguro ng presence sa Senado. Malino yung utos sa Senado. Pinapayagan lamang po ang pagboto via online participation sa mga force majeure at national emergency situations. Wala pong ganyang national emergency o obtain ngayon. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.